Alam nyo ba na ang Bicol Express ay nagmula sa Malate, Maynila noong dekada 90? Ito ay tinitinda ni Selly Calao at hango sa tradisyonal na lutuing Bicolano na gulay na lada o ginataang sili. Ipinangalan ito sa tren ng Philippine National Railways na Bicol Express dahil sa anghang nitong parang mabilis at sumisipang biyahe. Dito rin sa Malate unang sumikat at opisyal na binigyan ng pangalan ang ulam na ito. Ang gulay na lada naman ang orihinal na lutuing Bicolano na gawa sa purong sili at gata. At alam nyo rin ba na mayroon ding iba't ibang nutrients na makukuha sa Bicol Express? Isa na dito ay ang protein na nagmumula sa baboy, isda o hipon at vitamin C naman na nagmumula sa sili. Bukod sa mga nutrients na ito, mahalaga rin ang mga pangunahing sangkap na ginagamit sa paggawa ng Bicol Express. Ang gata ang nagbibigay dito ng krema at malinamnam na lasa, habang ang sili naman ang nagbibigay ng katangiang anghang ng ulam. Karaniwang nilalagyan din ito ng bawang, sibuyas at iba pang pampalasa upang mas maging malasa. Isa sa mga dahilan kung bakit madaling nagustuhan ng Bicol Express ay dahil maaari itong i-adjust ayon sa panlasa ng bawat tao. Maaaring dagdagan ng sili para sa mga mahilig sa maaanghang o dagdagan ng gata para mas maging krema ang lasa. Sa ganitong paraan, nagiging flexible ang ulam habang nananatili ang pangunahing katangian nito, ang pagsasama-sama ng gata at sili. Sa huli, ang Bicol Express ay isang halimbawa kung paano maaaring magkaroon ng iba't ibang berasyon ang isang ulam habang pinapanatili ang pangunahing sangkap at katangian nito. Sa huli, ang Bicol Express ay hindi lamang isang maanghang na ulam, kundi isang pagkaing sumasalamin sa yaman at pagkakaiba-iba ng lutuing Pilipino.